Nakabenta ka na ba ng pre-love items online? O bumili ka ng materials for your small business sa Shopee? Kung oo, congrats! Nakaranas ka na ng business transaction. Pero alam mo ba kung paano ito tamang i-record sa accounting books? Welcome back to Project Accounting. In this video, pag-uusapan natin ang unang hakbang sa accounting cycle, analyzing business transactions. Dito, nagsisimula lahat ng accounting, kaya dapat tama ka na sa simula pa lang. So kung ABM student ka o curious ka paano gumagana ang business behind the scenes, panalo to sa'yo. Si Alex ay isang ABM student na nagbukas ng maliit na cafe. First day pa lang, ang dami nang nangyari sa business niya. Bumili siya ng equipment, nagpasweldo, nagbayad ng kuryente. Every action na may epekto sa resources ng cafe niya, business transaction yon. So ano nga ba ang business transaction? Ito ay any activity or event na may epekto sa resources ng firm or sa pinanggalingan ng assets. In short, anything na may kinalaman sa pera o pag-aari ng negosyo. Three requirements. So may halagang pinag-uusapan, apektado ang accounting equation, at pwede itong i-record. So ang mga example nito, bumili ng gamit, nagbenta ng produkto, umutang sa bangko, at nagbayad ng bills. So meron dalawang klase ng transactions. External transaction, ito yung mga kinalaman sa ibang tao or entity. Example, bumili ng supply sa supplier. And internal transaction, ito yung mga nangyari sa loob ng business at walang third party involved. Example nito yung owner nag-invest ng pera sa business. Pero paano mo malalaman kung legit yung transaction? Gamit ang source document. Source document, ito yung katibayan ng transaction. Nagsisilbing ebidensya sa pag-record sa books. Examples nito ay yung mga resibo, cheque, bills, sales ticket, notes, at cash register tapes. Sa accounting, hindi enough na may nangyaring transaction. Kailangan may patunay. So, paano natin i-analyze ang isang transaction? Dalawang hakbang. Tukuyin ang mga accounts na apektado, so laging may dalawa o higit pang accounts ang involved, at tukuyin kung tumaas o bumaba ang mga accounts. So, let's try some examples. Kapag nag-invest si owner sa business ng cash na 800,000 and cars amounting to 200,000, ang accounts affected dito ay assets na cash and cars at capital. So both assets and equity will increase kasi nadagdagan ang assets ng business pati yung capital niya. Kapag naman humiram siya sa bank for use in his business, ang accounts affected ay cash and loans payable. Both cash and liability will increase since nadagdagan ng cash yung business niya at nadagdagan din yung utang niya. Then, kapag bumili naman ng supplies using cash, ang accounts affected ay supplies and cash. So, nadagdagan yung supplies ng business at nabawasan naman yung cash. So, lagyan natin ng open and close parentheses to signify yung account decrease. Then, kapag bumili naman ng equipment on account, ang accounts affected ay equipment at accounts payable kasi nga on account. So, equipment increased kasi nadagdagan ng asset and accounts payable increased kasi nadagdagan yung utang. Then, kapag nag-withdraw naman yung owner for personal use, ang accounts affected ay cash and Aaron drawing. Aaron drawing is a contra-equity account. Ibig sabihin, ibabawas siya sa Aaron capital. So dito, nabawasan yung cash ng business at nadagdagan ng Aaron drawing. Dito madalas nalilito ang karamihan dahil madalas binabawas ang Aaron drawing. Pero kung i-analyze maigi, nadagdagan ng Aaron drawing account dahil nag-withdraw sa Aaron sa kanyang business. Then, kapag naman nagbayad ng liability, ang accounts affected ay cash and accounts payable. Dito, nabawasan yung cash ng business at yung accounts payable kasi nagbayad siya ng utang. Kapag naman naka-receive ng cash from customer, ang accounts affected dito ay cash and service revenue. Service revenue is under equity account since ang mga nakakaapekto sa equity ay capital, drawings, revenues, and expenses. So both cash and service revenue will increase since nakatanggap ng cash at nadagdagan ang kita ng business. Then, kapag naman nagbilang sa Aaron sa customer on account, ang accounts affected dito ay accounts receivable at service revenue. Ang accounts receivable naman
Ang ginamit dito dahil hindi pa nakokolekta ang cash from customer at inisyuhan pa lang ni Aaron yung customer ng sales invoice na hindi pa nakokolekta. So, same sa taas, both accounts receivable and service revenue will increase. Kapag naman nag-issue ng sales invoice at may down payment na 50%, ang accounts affected dito ay accounts receivable since nag-issue ng invoice, cash since nakakolekta ng 50%, and service revenue pa din. So, all accounts will increase. Then, kapag nagbayad na si customer, ang accounts affected dito ay cash and accounts receivable lang. Kasi cash will increase since nadagdagan na cash ng business and accounts receivable will decrease since nabawasan na ang may utang na customer sa business. Then, lastly, kapag nagbayad naman ng mga expenses, for example, 15,000 for rental and salaries of 5,000, ang accounts affected dito ay cash, rent, and salaries expense. So dito, nabawasan ng cash kasi nagbayad at nadagdagan ang expenses since ito yung mga ginastos ng business. So, common mistakes ng mga beginners. Una, akala nila income ang capital ni owner. Pangalawa, hindi nare-record ang credit transactions. Pangatlo, nalilito sa asset versus expenses. At pangapat, walang resibo o source document. So kapag duda ka, tanungin mo sarili mo, may epekto ba ito sa pera ng negosyo? Paano ito naapektuhan ang equation? So let's recap. Business transactions ang foundation ng accounting. Ito yung mga pangyayari na may epekto sa assets, liabilities, o equity ng business. So meron dalawang klase. External transactions, ito yung may kinalaman sa ibang tao o company outside the business. And internal transactions, ito yung nangyayari within the business lang. Bawat transaction ay may source document tulad ng resibo, bill o check bilang ebidensya. Sa pag-analyze ng transactions, dalawang steps lang. Una, alamin kung anong accounts ang naapektuhan. Pangalawa, i-check kung tumaas o bumaba ang bawat account. Tandaan, laging at least 2 accounts ang involved sa bawat transaction. Karaniwang mga business transactions, ito yung pag-invest ng owner, pagbili ng supplies, pagbayad ng sweldo, pag-receive ng bayad sa service. Mahalaga na alam mo kung anong accounts ang gumagalaw para tama ang pag-record sa accounting books. Now, it's your turn. Mag-comment ka sa baba ng isang business transaction na naranasan mo, tapos sabihin mo kung anong dalawang accounts ang involved at kung tumaas o bumaba ito. So if this helped you understand analyzing transactions, like mo na to. Subscribe ka sa Project Accounting para di ka mahuli sa susunod nating lessons. Hit that notification bell para updated ka lagi. Sa accounting, every piso counts. At lahat ng kwento may pinagmulan. Kaya masterin mo ang analyzing business transactions at tuloy-tuloy na ang accounting journey mo. Thank you!